Hallelujah. Tunay nga pong napakasarap umawit sa Panginoon. Amen. Talagang kanina po sa praise pa lang, ramdam na natin yung kagalakan. Amen. Grabe yung joy. Hallelujah. Kaya hindi alintana yung pag-indak natin, yung pagod. Kasi iba yung pakiramdam ng kagalakan. Amen. Patingin nga po ng mga mukhang nagagalak. Meron bang nagagalak na Amen. Hallelujah. Sino pong masaya ngayong umaga? Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So, ngayong umaga mga kapatid, ako po ay muling magbahagi po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa ating Panginoon. So, yung mensahe po natin ay mula po sa Ezekiel, chapter 36, verse 25 to 27. So, dito makita rin po natin na ibig ng Panginoon ay siya ang ating masunod. Amen? Yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung pagsunod ng tao sa kanyang kalooban. Sino dito ang gustong mangyari na kung saan ikaw dapat ang masunod, hindi ang Diyos? Di ba? Gusto mo ba na tayo ang masunod, na dapat sana si Lord ang masunod? Kasi dito po sa tagpo na ito mga kapatid, dito sa Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27, actually yung verses po na ito mga kapatid, ito po ay patungkol sa bayang Israel. Kasi po, ang bansang Israel ay kung saan ay nandoon yung kanilang pagsuway sa kalooban ng Panginoong Diyos. Hirap silang sumunod sa Panginoon. Okay? So, basahin ko lang po muli dito po sa English po na translation ng Bible. Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27, sabi dito, "Then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness, and from all your idols." 26. "Also, I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and will give you a heart of flesh." 27. "And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them." So yung word na ito mga kapatid, ito po ay sinabi sa bansang Israel. Sapagkat nung panahon na yon, yung pagtingin po ng Panginoon, alam natin na yung pagtingin ng Diyos ay sa bansang Israel lamang. Amen? Kumbaga wala siyang pakialam doon sa mga bansa na hindi kabilang sa bansang Israel. Kaya naman si Lord, yung pagtingin niya nandoon sa bansang Israel. Kaya yung word na ito, ibinigay ng Panginoong Diyos sa bansang Israel na kung saan sabi ng Panginoon, lilinisin ko kayo, huhugasan ko kayo at bibigyan ko kayo ng bagong puso, aalisin ko ang mga pusong bato. Di ba may kantang pusong bato? Diba? So aalisin niya yung pusong bato, din papalitan niya, ilalagay niya yung pusong laman. Amen? Din hindi lamang yun, kundi ipagkakaloob pa niya ang kanyang espiritu para makasunod ang bansang Israel sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Bakit ito sinabi ng Panginoon? Kasi sabi nga po natin kanina, mga kapatid, hirap ang bansang Israel na sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya yung tema natin, sabi ng Panginoon, "I will cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgment and do them." Sa Tagalog po, palalakarin ko kayo. Palalakarin kita sa aking mga tuntunin at tutuparin mo ang aking mga kahatulan at gagawin mo ito. Unang makita natin yung kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na ang tao dapat ang sumunod sa Kanya. Amen po ba? Hindi dapat yung Diyos ang pinapasunod sa atin. Kahit tayo po'y nagpipray, pero hindi ibig sabihin na tayo'y merong hinihingi sa Panginoon, hindi ibig sabihin doon na kung saan si Lord na dapat ang sumunod sa atin. Hindi. Kundi dapat tayo pa rin ang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Agree po ba kayo sa akin mga kapatid? Amen. So dito makita natin yung passage po na ito, yung verse po na ito is regarding doon sa bansang Israel. Sila po yung sinusulatan. Pero naniniwala po ba kayo na dito sa New Testament ay pwede rin para sa atin yon? Hello? Naniniwala po ba kayo na kahit yung word na ito ay sinabi sa bansang Israel, sa bayang Israel, ay pwede rin sa atin? Bakit po? Sabi po ng Corinthians, 2 Corinthians chapter 1 verse 20, lahat ng pangako o salita ng Panginoon, sabi dito, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Sa madaling salita, kapag tayo ay mananampalataya o tumanggap kay Kristo Jesus, anumang talata na nabanggit doon sa Old Testament, pwede mong angkinin dahil sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba?
Kaya yung word na ito na sinasabi ng Panginoon sa bansang Israel, sinasabi rin sa atin bilang isang mga hintil. Kahit hindi tayo kabilang sa bansang Israel kasi we are Gentiles, pero yung word na ito mga kapatid, kapag tayo ay nanampalataya at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon ng ating buhay, ito rin ang gagawin ng ating Diyos. Sabi niya, lilinisin ko kayo, wiwisikan ko kayo ng tubig, lahat ng mga sinabi dito na talata ay mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! So although yung word ay doon sinabi sa bansang Israel, sa atin na nabubuhay ngayon sa New Testament, dahil sa Panginoong Jesus, pwede rin po nating i-claim yung word na ito. Kasi lahat ng tao ay hirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang kung iintindihin natin, kung babasahin natin yung Old Testament and New Testament, makita natin na ang tao hirap sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mapa-Israel, mapa-Hudyo man yan o mapahintil man yan, lahat tayo ay kabilang doon sa mga sinasabi na hirap sumunod sa kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya dito makita natin mga kapatid, una yung puso ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos na gusto niyang pasunurin ang tao sa kanyang kalooban. Di ba makita natin sa Bible, nagbibigay siya ng commandments, ano ang gagawin ng tao? Sumunod. Tama? Amen po ba? Amen. Masyado ba akong mabilis? Hallelujah. Okay. So, dito makita natin muna mga kapatid, na gusto ng Panginoon ay pasunurin ng Diyos ang tao. Alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, although napakarami pong benepisyo, pero meron lang akong dalawang sinulat dito na angkop dito sa ating mensahe. Ano yung benepisyo kapag susunod ka sa Diyos? Okay? The benefits of obeying the Lord. Kasi gusto ng Panginoon, isang tabi muna natin yung blessing. Okay? Isang tabi muna natin. Hindi ko po sinama dito. Although kasama po yung sa mga benepisyo na pwedeng maranasan ng isang tao. Pero meron akong dalawang sinulat na kung saan angkop po dito sa pwede po nating dito sa mensahe po ito ng ating Panginoon. So the benefits of obeying the Lord's word. Kasi gusto ng Diyos sumunod. Bakit ba gusto ng Panginoon na sundin siya? Ang sa isipan ng tao, kasi Diyos siya, tama? Kasi Diyos siya, dapat siyang sundin. Pero, tingnan niyo po dito sa kapahayagan ng Espiritu Santo, na kung saan tayo rin po pala ay magbibenepisyo, tayo rin yung tatanggap ng resulta ng ating pagsunod. Una po, meron po akong nilagay dito, the benefits of obeying the words of the Lord's. Una, there's always be a protection. Kung bakit ka pinapasunod ng Panginoon sa kanyang salita, kasi gusto kanyang protektahan. Tama? Hello, amen. Ibig sabihin, inilalayo tayo o iniiwas tayo sa kapahamakan. Kapag ang tao ay susunod sa Panginoon, it is possible na inilalayo ka ng Diyos sa kapahamakan. Tama? Amen? Halimbawa, example po. Although yung Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ang sabi doon, malawak ang daan at malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan at marami ang nagsisilakad doon. Majority ng mga tao papunta doon. Okay? So si Lord nagbigay ng word. So ano yung benepisyo na maaaring makamtan ng isang tao kapag susunod tayo sa Panginoon? Una po natin inilagay, meron kang proteksyon. Ibig sabihin, inilalayo ka o iniiwas tayo sa kapahamakan. Example, meron kang kaaway. Kita nyo po sa mga trending ngayon sa social media, kapag nagkakainitan sa kalsada, kapag nagkakasagutan, anong nangyayari? Minsan nagkakaroon ng patayan. Example, meron kang kaaway, tapos nung sinabi ng Panginoon, gawan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Gusto mong gantihan, pero dahil sinabi ng Panginoon, huwag mong gantihan ng masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama, it is possible na kapag ginawa at sinunod mo yung gusto ng Panginoon, iniiwas ka sa mga posibleng malubhang mangyari. Tama po? Ano nyo po? Nagigets nyo po? Halimbawa, meron kang kaaway, gusto mong awayin, tapos yung kaaway mo, masira pa ang ulo. Di ba? Tapos, ang gusto niya, talagang, kapag sukdulan na yung init ng ulo niya, babarilin ka na lang, sasaksakin ka na lang. At ngayon, yan ang mga nangyayari ngayon sa ating panahon. Tama? Amen. Sa social media, matindi. Tingnan mo ngayon, bago na naman, balita, mga estudyante, 13 years old, sinaksak yung kanyang kaklase. Di ba? After nun sa Tacloban ngayon, hindi ko lang ma-recall kung saang lugar po yun. Matindi po ngayon ang init ng ulo ng tao.
Napakamapusok, even mga kabataan, napakamapusok, hindi nila kayang i-control ang damdamin nila. Kaya dito, kapag ang tao ay susunod sa salita ng Panginoon, iniingatan ka niya sa mga posibleng malubhang mangyari sa'yo. Gusto mong gantihan. Nung gumanti ka, ang isipan pala ng tao, papatayin ka. Di ba? Amen? Gusto mong awayin. Pero dahil sinunod mo ang salita ng Panginoon, hindi, ayoko, kahit ganito yung pakiramdam, kahit gusto kong magalit, kahit gusto kong gumanti, pero dahil sinabi ng Panginoon, kapag sinunod natin yung gusto ng Diyos, iniiwas ka ng Panginoon sa mga posibleng pangit o sukdulang mangyari sa buhay natin. Ano yun? Ibig sabihin, tayo ang nagbibenepisyo kapag tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay mapagmahal. Amen po. Amen. Ang Diyos po natin punong-puno ng pag-ibig. Kaya pala, Bishop, binigay ng Diyos ang salita ng Panginoon para hindi tayo mapahamak. Hello? Amen? Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Ibinigay niya hindi dahil, yes, it is given. Diyos talaga ang ating Panginoon. Dapat siyang sundin. Pero tingnan natin sa kabilang banda, bakit ba ibinibigay ng Panginoong Diyos ang kanyang salita? Para ingatan din tayo. Para hindi tayo mapahamak. Amen? Kaya kapag di mo sinunod, pag hindi natin sinunod ang sinasabi ng Panginoon, posible nakakaharapin mo yung consequences, yung resulta ng pagsunod mo sa sarili mong kagustuhan. Dapat sana isinunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. So, protection. Kapag tayo ay susunod doon sa mga alituntunin, mga kautusan o salita ng Panginoon, sarili po natin ang iniingatan ng Diyos. Siya yung nagsilbing shield po natin. May covering po sa ating buhay. Iniingatan tayo ng Diyos, kaya walang kapahamakan sa mga taong sumusunod sa salita ng Panginoong Diyos. Bakit nagkaroon lang ng kapahamakan? Kasi nga po, sabi nga po, ang pinakadelikadong lugar na pwedeng panahanan ng tao ay yung lugar na labas sa kalooban ng Diyos. Kapag ang tao ay nabuhay na labas sa kalooban ng Diyos, nandyan po ang kapahamakan. Amen? Nariyan ang mga posibleng mga pangit na maaaring mangyari sa buhay ng isang tao. Sa mga kabataan, tulad natin mga kabataan, di ba kapag lumalakad tayo na hindi na sumusunod sa Panginoon, mas pinilit natin yung mundo, anong nangyayari? May mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto. No? Na hindi ipinangako ng Panginoon na mangyari sa atin. Okay, so protection, the benefits of obeying the Lord, kasi makita natin sa verse, sa tema pa lang po mga kapatid, I will cause you to walk in my statutes and you will keep my judgment and do them. Ano yung benepisyo niyan kapag tayo susunod sa salita ng Panginoon? Protection. Ilalayo tayo, iniiwas tayo sa kapahamakan. Yun ang nakita natin na maaaring mangyari sa buhay natin kapag tayo susunod sa kalooban ng Panginoon. Then, pangalawa, guidance. Sino dito naniniwala na meron ka patutunguhan? Lahat tayo po may patutunguhan. Meron tayong tinatawag na final destination. Yung final destination natin, kapag tayo'y susunod, alam natin, when we believe in the Lord Jesus Christ at sinusunod natin ang kanyang mga salita, ang final destination natin ay langit. Amen? Huwag tayong maniwala ng final destination natin, sementeryo. Yes, yung physical natin, yung talagang final destination, huling hantungan, kumbaga. Kapag namatay, dadalhin na yan sa huling hantungan. Ibig sabihin, sa sementeryo. Yung katawan. Pero yung kaluluwa natin, yung final destination na yan, ang destination nito, kapag tayo'y sumusunod sa Panginoon, ay ang langit, ang makasama ang ating Diyos. Amen? Okay, so the benefits of obeying the Lord, the word of the Lord. Pangalawa, mayroon kang guidance. Napakahirap sa buhay na walang guide. Di ba kapag mag-order ka sa Shopee, halimbawa, yung in-order mo ay yung lagayan ng mga sapatos. Di ba minsan merong kami nabili ni Sister MJ na napakahirap i-assemble. Kasi kakaiba yung lagayan kasi meron pang paganon, may paganyan pa. So ang mangyayari, kailangan ko yung tinatawag na manual. Di ba? Yung guide, para mabuo mo yung binili mo. So sa atin bilang isang Kristiyano, napakainam sa buhay natin na meron tayong guide. Si Brother Richard, nakaganon na oh. Kasi Bishop, kinsa nag-i-English siya para maabot din tong kapatid natin eh. Kaya naintindihan rin natin si Bishop kung bakit siya nag-i-English eh. Amen? Para merong, are you okay, Brother Richard?
Yeah, okay. Ayun, nagkaintindihan na kami. At least meron naman siyang translation si Sister Chantel. Whew! Sorry, brother, I can't speak in English fluently. Okay? But sometimes when we speak one-on-one, maybe I can do it. Naks, no? Hallelujah. Patalastas lang po yun. Okay. So, merong guidance. Amen? Di ba sa school, kapag yung bata pasaway, anong saan dadalhin? Sa guidance. Anong tawag ibang term? Merong tamang ano doon eh. Merong tamang tawag. Di ba? Kapag makulit ka, doon pupunta ka. Sa amin kasi doon sa high school, ang Bishop, direction. Meron pong dadalhin sa isang opisina para basta ang tawag sa amin, magaguidance ka kasi makulit ka, pasaway ka. Guidance counselor. Yon, tama. Thank you po, Pastora. Thank you, Pastora Irene. So, kita nyo, kapag sa school, sa usaping guidance, kapag makulit ka, pasaway ka, na hindi ka sumusunod doon sa dapat na iasan mo bilang estudyante, automatic papatawag ka ng guidance counselor o yung faculty. Di ba? Amen? Anong gagawin mo doon? Ako hindi pa, purihin ng Panginoon, hindi pa ako na-guidance eh. Hindi pa ako na-chimpo na madala doon sa guidance counselor. Ano? So, di ba kapag pasaway ka, makulit ka, dadaling ka doon, papangaralan ka. Oy, praise God. 3 beses si Bishop. Amen. Ganun pala ka. Si Bishop? Salamat na lang sa Panginoon ngayon. Hindi na makulit si Bishop. Palakpakan natin. Hallelujah. Amen. So, mga kapatid, merong guidance. Anong ibig sabihin? Dinadala tayo sa tamang patutunguhan. Kapag meron tayong guide, ibig sabihin, meron tayong pinagdadalhan. Kaya dun sa Psalms 119 verse 105, ang salita mo ay ilawan ng aking mga paa at liwanag para sa aking mga landas. Anong dating nun? Merong guide ang buhay mo. Kaya no wonder si Lord nagbigay rin sa atin ng pastor. Amen? Kaya kita nyo, ang trabaho po ng pastor, i-guide tayong lahat. Saan tayo ga-guide? Dadalhin tayo kay Kristo. Amen? Sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. Kasi kung wala tayong guide, napakahirap. Even si Lord, sinabi niya, kung ang bulag ang mag-aakay sa kapwa bulag, parehas silang mahuhulog. Ano din punto nun? Napaka-importanting may guide sa buhay natin. Pero dapat piliin din natin yung tamang guide sa buhay natin. Anong pipiliin natin? Yung salita ng ating Panginoon. Amen? Yun ang tamang guide sa buhay natin. Kasi maraming tao din na nagbibigay ng guide or advice. Di ba advice, minsan guide din yan? Di ba yung word na advice? Minsan, pwede mo rin gamitin guide kasi bakit? Kaya ka nag-a-advise para sundin mo yung advice niya. Ibig sabihin, pwede rin siyang term na guide. Dinadala ka doon sa gustong mangyari. Amen? So sa atin mga kapatid, kapag tayo susunod sa Panginoon, yung salita ng Panginoon nagsisilbi pong guide sa buhay po natin. Yung manual sa buhay natin. Para marating natin kung ano yung gustong ibig na marating ng Diyos sa atin. Lagi pong nababanggit sa atin na napakaganda ng plano ng Diyos. Amen! No wonder, napakaganda ng plano ng Panginoon. Pero bakit may mga taong nasisira ang buhay? Nasisira ang kinabukasan? Kasi po ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Meron akong nabasa sa post, isang kapatid po natin, diskarte lang makakaahon din sa buhay. Diba? Diskarte lang daw. Diskarte lang makakaahon rin sa buhay. Mukhang tama no? Pinost niya yun kasi siguro maaaring mahirap yung buhay niya. Sabi niya, diskarte lang. Nag-comment naman ako. Hindi sapat na diskarte. Hindi sapat na diskarte lang. Dapat pinapasakop mo rin yung kalooban mo sa Panginoon. Kasi ang kasaganaan nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kayod ka ng kayod. Hirap ka na sa kakayod. Bakit? Anong problema? Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero kapag ikaw ay susunod sa kalooban ng Diyos at sinamahan mo ng diskarte, hindi ka hirap sa buhay. Amen? Sino pong naniniwala doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So yan po mga kapatid, yung benepisyo, pangalawang benepisyo, kung gusto mo nang may guide sa buhay mo, kailangan mo ang salita ng Panginoon. Kailangan natin yon. Amen? Sabi nga, mapapariwara ang buhay ng tao. Tayong mga magulang, pinapangaralan natin yung mga anak natin para hindi po sila mapariwara. Tama po, Sister Helen. Amen? Minsan mga magulang ginagawang breakfast, lunch at dinner ang pagsisermon. Di ba? May mga ganong magulang. Almusal, tanghalian at panggabihan ang pagsisermon sa kanilang mga anak. Bakit? Anong dahilan? Para hindi mapariwara ang kanilang mga anak. Pinapangaralan, tungo para dalhin sa
mabuting patutunguhan. So sa atin mga kapatid, yan ang benepisyo, meron tayong guide sa buhay. Kapag tayo'y susunod sa salita ng ating Panginoon, dinadala tayo na to sa tamang patutunguhan. Hindi po sa maling patutunguhan. Laging maganda ang inilalaan ng ating Diyos na buhay. Amen? So now dito po, dito sa verse po natin, sa talatang ito na ating pong binasa, na ating pong mininsahe ngayong umaga, makita natin, ma-recognize natin na sa verses na ito, we need to recognize in these verses that He's the one who empowers us or enable us to walk according to His ways. Sino nga niwala na ang Diyos mismo ang kumikilos sa atin para sundin ang kanyang mga salita? Naniniwala po ba kayo? Amen? Kasi dito sa verse natin sabi niya, I will cause you. I will give you a new heart. So makita natin, marirecognize natin na ang Panginoon ang gumagawa ng way para ang tao makasunod sa kanyang kalooban. So we need to recognize in these verses that He's the one who empowers us or enable us to walk according to His ways. Kaya makikita nyo, I will cause you ganito, I will give you a new heart, I will sprinkle you with clean water. Sinong gagawa nun? Si Lord. Amen? Ang Panginoon. At meron po akong nilagay na follow-up verse sa Filipos chapter 2, verse 13. Sabi po dito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ulitin ko po, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So kapag ginusto ng tao na sumunod sa kanyang kalooban at gawin ang kanyang kalooban, ibig sabihin, si Lord na ang kumikilos sa buhay ng isang tao. Amen. Bawa, dito sa kami pong mga pastor, nangangaral lang, ang trabaho po namin, nangangaral lang. Pero si Lord po, yung Holy Spirit, ang nag-i-empower sa bawat isa puso nyo, sa bawat isa sa atin, para gustuhin, naisin yung kalooban ng Panginoon gawin. Kaya doon sa verse 12, ng Filipos chapter 2, di ba merong binanggit doon, work out your own salvation. Di ba? Work out your own salvation. Para bagang kung titingnan natin sarili nating effort. Pero hindi lang po yun yung part natin doon. Merong part ang Diyos. Sa verse 13, nilinaw po yan. Sabi doon, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo, kaya nabanggit doon, work out your own salvation, kasi si Lord na ang kumikilos sa puso at sa buhay mo. Amen? Amen po ba? Kaya ka susunod, kaya ka maglilingkod, bakit? Dahil si Lord na ang kumikilos sa puso, sa buhay mo, para gawin yung kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya kami pong mga pastor, nangangaral lang po kami. Yung trabaho ng Holy Spirit, siya yung gagawa at kikilos sa bawat isa para isagawa yon. Naisin natin, naisin ninyo, na isagawa kung ano yung ipinapagawa ng Panginoong Diyos. Amen? So, yan po, marirecognize natin na si Lord ang kumikilos sa lahat. Pagdating po sa pagsunod. Siyempre, makikita natin mamaya, meron tayong part bilang tao. Okay? Meron tayong part po pagdating sa pagiging pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. So, tingnan po natin yung verse natin, mga kapatid. Ano yung ginawa ng Panginoon, according to these verses, para ang tao ay makasunod sa kalooban niya? Una, sabi niya sa verse 25, then I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Kaya ang unang ginawa ng Panginoon para ang tao, tayo bilang tao, isama na po natin ang ating sarili. Tayo na bilang tao, ang una niyang ginawa, winisikan tayo ng malinis na tubig para tayo ay maging malinis sa harapan niya. At anuman yung karumihan na nagawa natin noon, ay maaalis yon sa ating mga buhay. Kaya ang unang ginawa ng Panginoon para ang tao ay makasunod, nililinis tayo sa pamamagitan ng kanyang malinis na tubig. Ano po yung, tinanap ko po kung ano yung sumisimbolo sa water, mga kapatid. Glory to God. Ang sabi dito, nawala yung verse. Sa 26, that ye might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So yung water, hindi ko na isama kung saang book, Bishop.
Yung word lang pong nailagay ko, hindi ko naisama yung verse. Mamaya hanapin po natin. John 15, no? Meron pong follow-up. Salamat si Bishop nandyan. Okay? So, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Kaya para mangyari, according to these verses, para ang tao ay makasunod sa kalooban at ipinapagawa ng Panginoon, kailangan muna niyang maging malinis. Ano yung panlinis ng Diyos? Yung dalisay na tubig na sumisimbolo sa salita niya. Sabi niya, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water through the Word. Then ano yung resulta kapag nalinis ka na? That He might present it to Himself. Sinong tinutukoy doon? Yung church, tayo. That He might present it to Himself, a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So through the Word na sumisimbolo, yung tubig, through the Word na yung tubig sumisimbolo, yung tubig sumisimbolo sa Word, nililinis tayo sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kaya yung unang ginawa ng Panginoong Diyos, according to these verses, para ang tao ay makapaglingkod sa Panginoon, kailangan niyang mawisikan. Hindi po ito yung wisik-wisik kasi yung unang pumasok sa isipan kong wisik-wisik, parang yung tubig na pag ganon-ganon. Di ba hindi? Meron na kayo nakita na sprinkler na nabibili? Yun ang dumating sa akin, yung sprinkler. Yung tuloy-tuloy. Di ba pag sa damo, pag pupunta kasi may mga garden, di ba merong yung natawag na sprinkler doon na umiikot? Di ba? Nagigits nyo na po, nakukuha nyo na. Kasi yung kanina pagkabasa, yung winisikan. Parang yung dating sa atin, parang kukuha ka lang ng tubig doon sa balde, tapos gaganon lang sa'yo. Di ba? Tapos na, okay na. Pero meron pong sprinkler. Tuloy-tuloy po yung pagwiwisik ng tubig. Yun po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Para tayo'y makasunod, kailangan muna nating maging malinis. At ano yung gagamitin ng Diyos na panglinis? Salita din ng Panginoon. Amen? Sabi niya, that He might sanctify and cleanse it. Yung sumisimbolo sa tubig, the Word of God, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Kailangan tayong maging malinis. Amen? And then pangalawa, ito napakaganda. Sabi niya, that I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. And I will give you a new heart. Ulitin ko po. Also, I will give you a new heart. Sabi niya, I will give you a new heart. Alam niyo po yung transplant, na word na transplant? Bago po pala ginawa yan ng doktor, si Lord na ang gumawa, ang unang gumawa. Naniniwala po kayo? Bago pa yan, pinractice ng mga doktor ngayon, meron na palang unang gumawa ng transplant, si Lord. Inalis niya ang lumang puso, ang inilagay niya, bagong puso. Yung sabi ni Lord, I will give you a new heart. Hindi niya sinabing aayusin niya lang ang puso. New heart, bagong puso. Bakit po? Sapagkat, sabi ng Bible, sa Book of Genesis pa lang, hindi ko matandaan kung anong verse po yun, ang puso ng tao ay corrupted na. Yung kaisipan niya puro kasamaan. Kaya anong gagawin ng Lord? Kailangang palitan yung puso natin. Amen? Sabi niya, I will give you a new heart. Bakit? Kasi pangit ang puso natin eh. Pangit yung tibok. Hindi normal ang tibok ng puso natin. Kumbaga may sakit. Kailangan palitan ito ng Panginoon. Ang tanong ko po sa inyo, tatanggapin niyo ba ang bagong puso? Amen. Hindi tayo takot maoperahan. Kasi bakit? Ang Diyos nag-uupira, walang mamamatay. Walang casualty kay Lord. Kapag siyang nag-upira, walang casualty, walang kapahamakan. Laging life ang mangyayari, buhay ang resulta kapag si Lord ang mag-uupira sa atin. Pero mga doktor ngayon, kaya minsan nakakatakot mag-upira. Bakit? Kasi may namabalitaan tayong namamatay. Tama? Takot tayo. May mga taong takot, pero si Lord kapag nag-upira, si Lord lang ang nag-upira na walang sugat. Oh! Amen? Si Lord lang ang nag-upira na hindi binuksan ang ating katawan. Wow! Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Glory to God! Hindi maarok ng isipan ng tao. Pwede ba yun? Upirahan ka?
Na hindi gagamit ng kutsilyo, ano ba mang mga kagamitan para lang makita at mabuksan ang puso mo. Ngayon, di ba meron tayong nababalitaan na merong transplant na inilagay na puso ng baboy? Payag ka? Brother Baki? Nang ilalagay na puso sa'yo, puso ng baboy? May ganun po na, hindi ko lang matanda kung kailan, pero meron po akong nabasa sa Facebook noon, na meron silang pinapractice na ganun. Na yung transplant, pinag-aralan o pinag-eksperimentuhan nila nang ilalagay sa puso ng tao, puso ng baboy. Ano kayang mangyari, Sister Irene? Kung sakali mong nag-prosper, baka mamaya maggapang-gapang na rin yung tao. Diba? Amen? Hallelujah! So, dito mga kapatid, I will give you a new heart. Bakit po? Sa Mark chapter 7, Mark chapter 7 verse 21, bakit papalitan ng Panginoon yung puso ng tao? Kasi bakit po? Sabi rito sa Mark chapter 7 verse 21, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, ito po ang makita natin yung kondisyon ng puso ng tao. Ha? Mga kapatid, tayong bilang tao, kaya kailangan po nating palitan. Gustong palitan ng Diyos ang puso po natin. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso ng tao. Kaya lahat ng kasamaan na nagagawa ng tao, yan po ay galing sa puso. Kaya gusto ng Lord palitan niya yung puso ng tao. Paano makakasunod sa kalooban ng Diyos kung yung puso, yung lumang puso pa rin ang umiiral? Amen? Paano makakasunod ang tao kung yung tumitibok pa rin sa loob ng kanyang katawan ay yung lumang puso? Kailangan mapalitan ito ng bagong puso. Kaya the condition of the heart of man, makikita natin sa Mark chapter 7 verse kasamaan. Ang naiisip, kung bakit siya nagnakaw, pumapatay, nabanggit po kanina, dahil sa puso ng tao. Even sa Jeremiah chapter 17 verse 9, ang sabi rito, sinong makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. The deceitful, yung pinakamandaraya sa bahagi ng tao ay ang puso ng tao. Kaya kailangang palitan. Kahit tumibok pa yan sa crush mo o sino man yung mahal mo, kailangang palitan yan. Amen? Tumitibok nga yan sa ibang tao. Tumitibok ba yan kay Lord? Diba? Kaya kailangang palitan po ito ng ating Panginoong Diyos. So I will give you a new heart. Anong klaseng puso naman, kapatid, ang ilalagay ng Panginoon? Matthew chapter 5 verse 8, ang sabi doon, blessed are the pure in heart. Pure in heart. Dalisay na puso. Kaya yung ilalagay ng Panginoong Diyos na puso sa atin ay isang pusong dalisay. Then sa Psalms 51 verse 10, ang sabi doon ni David, Lord, create in me a clean heart. Clean heart. That time, nagkasala si David. Kaya yung prayer niya, Lord, create in me a clean heart. Kaya kung tatanungin natin ng Panginoon, Lord, anong klaseng puso ang pwede mong ipalit sa akin? Dalawa lang po ang akin na ilagay, pure heart, then clean heart. Anong ibig sabihin? Kapag may bago kang puso, may bago kang motibo. A new heart means new motives and desire. Paano malaman kung mayroon ka ng bagong puso? Ang ginugusto na natin ngayon, hindi na yung mga makasalanang mga bagay sa mundo, mga gawain sa mundo. Ang ninanasan na natin ngayon, yung kalooban ng Diyos. Dati wala tayong ganon, di ba? Ang gusto lang natin, magpakasaya, magpakasasa, gumawa ng kasalanan. Di pa nga natin alam, kasalanan pala yan noon eh. Ngayon lang natin nalaman na kasalanan pala. Nahanap natin yung mga bagay sa mundo, pasyal. Hindi mo masamang mamasyal, pero kung doon na lang tayo nakapokus. Kita na po natin, paano malaman kapag meron ka ng bagong hinahangad. Si Lord nang hinahangad mo, ibig sabihin, meron ka ng bagong puso. Dati wala tayong ganon. Amen? Dati tayo wala tayong ganon dati. Pero ngayon, na pinagkaluuban na tayo ng Diyos ng bagong puso, ano yung tinitibok ng bagong puso? Ang mapurihan ng Panginoon. Ang maluwalhati ang Diyos. Ang masunod ang kaluuban ng Panginoon. Maparangalan siya sa ating mga buhay.
Yun po ang makita nating mga palatandaan kung ikaw na ba ay may bagong puso. Bagamat hindi napalitan yung physical na puso natin. Kasi spiritual po itong pagkatukoy po dito. Hindi naman ibig sabihin na aalisin yung puso ni Brother Ricky. Di ba? Hindi naman eh. Kundi spiritual po ito, mga kapatid. Papalitan, dumikit, papalitan ng Panginoong Diyos ang puso po natin, yung lumang puso ng bagong puso. So pure heart, then clean heart means meron ka ng bagong hinahanap. Si Lord na yon, may bago ka ng motibo ng parangalan. Ang Panginoon, masunod ang kalooban ng Diyos at mga bagong pagnanasa na kung saan ay pagnanasang spiritual ang magawa ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. So dati, nung lumang puso pang umiiral, hindi po natin yan nagagawa. Yung taong wala pang bagong puso, ang lagi niyang hinahanap, yung mga lumang bagay pa rin. Pero pag bagong puso na, a new heart, sabi doon, a new heart. Can wonder si Lord, sabi niya sa Revelation, I will make things all new. Gagawin niyang lahat ng bagay na bago. Kahit laman ang puso ng tao, kahit ang puso ng tao, gagawin ng Diyos na bago. Amen? Pumalakpak po yung may mga bagong puso po dito. Amen? Then sabi pa niya, pangatlo, I will take away the stony heart, and I will give you a heart of flesh. Aalisin ko sa inyo yung mabatong puso. Ano pong ibig sabihin ng mabatong puso? Stony heart means unwillingness to hear God's word and repent. Ayaw niya na sumunod sa kalooban ng Panginoon o sa salita ng Diyos. Yan po ay sumisimbolo sa isang pusong bato. Matigas na puso. Kahit nakakarinig na ng salita ng Panginoon, ayaw niyang sumunod. At sabi dito, ayaw mag-repent. Ayaw magsisi at magbalik loob sa Diyos. Tignan nyo? Sabi niya, I will take away the stony heart and I will give you a heart of flesh. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin na bilang tao. Nasabi niya, aalisin ko ang matigas na puso o pusong bato, yung unwillingness to hear God's word and repent. Ayaw magsisi at ayaw pakinggan. Minsan may mga taong ganun, di ba? Kapag nag-share ka ng word of God, naaalibadbaran. Di ba? Naaalibadbaran. Ayaw nilang pakinggan kung anong sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi po matigas ang kanilang puso. Ayaw nilang, pagdating sa mga bagay na patungkol sa Diyos, ayaw nila ng ganun. Yun po ay nagpapakita na ang puso nila ay matigas. Then, sabi dito, ayaw mag-repent, ayaw magsisi. Ako'y naniniwala, wala pong ganun dito. Amen? Tinan mo yung katabi mo. Ganun po ba? Wala pong ganun dito, mga kapatid. Amen? I will take away the stony heart and I will give you a heart of flesh. So, dalawa po dito. Stony heart, then heart of flesh. Stony heart means unwillingness, sabi natin kanina. Then heart of flesh, ang ilalagay ng Panginoon, I will give you a heart of flesh. Anong ibig sabihin nun? A soft heart that responds to God. Dati, isang pusong matigas, ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon, kahit nakakarinig, ayaw tumalima, matigas ang kanyang puso, ayaw magsisi. Ngayon, meron siyang ibibigay na pusong laman. Anong ibig sabihin nun? Isang puso na handang sumunod sa tinig ng Panginoon. Amen? Dakila po ang ating Diyos. Sinong makakagawa na to? Si Lord. Kahit napakatigas ng puso natin, o meron tayong mga kilala na napakatigas ng puso, pero kay Lord pala, walang imposible. Kahit si Lord, kapag si Lord nang kumilos, siya na magbigay ng pusong laman, ang taong yon ay kusang susunod sa Panginoon. Kasi dati ganun tayo. Diba? Ganun tayo noon, mga kapatid. Kaya binibilang din natin yung sarili natin sa mga taong parang ang tigas ng puso. Pero isang araw, dumating sa kanila na pinalambot ng Diyos. Pinagkalooban ng pusong laman. O ibig sabihin yung pusong handang sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Then pang-apat, ito napakaganda sa lahat. Although lahat maganda, mga kapatid. Pang-apat, I will put my spirit within you. Ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo. Natestimonya ko na po ito noon, mga kapatid. Meron akong nakausap na doon sa Kaintapo. Meron kaming boarding, nangungupahan kami ng bahay. Tapos may bisita yung kapatid ko na isang Iglesia ni Cristo. Hindi sila naniniwala ng Espiritu ng Diyos papasok sa tao. Hindi po sila naniniwalang gano'n. Kasi alam niyo po, sabi niya, kung papasok ang Espiritu ng Diyos sa tao,
sasabog ang tao. Yun po, Bishop, ang pagkasabi niya. Kaya hindi sila naniniwala na ang tao pwedeng maging templo ng Espiritu Santo. Hindi po ito sa paninira, yun po ang kanyang pananalita, ganun po ang kanyang pagkasabi. Nasabi niya, kapag pumasok ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, sasabog ang tao. Siguro ang ibig niya sabihin, hindi kayang i-contain, hindi kayang i-handle ng katawan ng tao ang Espiritu ng Diyos. Pero the Word of God, mismo si Lord, ang sabi niyo, I will put my spirit within. Kapag sinabing within, ibig sabihin sa loob. Tama? I will put my spirit within you. Bakit po? Ano pong nasa isipan ng Panginoon kung bakit niya ipagkakaloob ang Espiritu niya sa isang tao? Alam niyo po doon, merong sinabi doon, Bishop, di ba sa Corinthians, na ang nakakaalam sa kaisipan ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos. Okay? Yung nakakaalam sa isipan ng tao, yung sarili niyang espiritu. Pero yung nakakaalam sa kaisipan ng Diyos ay yung Espiritu ng Diyos. Kaya paano malalaman ng tao yung kaisipan ng Diyos kung wala yung Espiritu ng Diyos? Di ba? Sa Isaiah, sabi doon, my thoughts is not, di ba? Sabi niya, my ways are higher than your ways and my thoughts is not your ways. Doon yun sa Old Testament. Pero ngayon sa New Testament, kung ano yung kaisipan ng Diyos, kaisipan din natin. Kaya sabi niya ni Apostle Paul, I have the mind of Christ. Hindi literal na utak ni Kristo ang nasa kanya. Hindi literal yun. Kundi kung ano yung kalooban, kung ano yung layunin, kung ano yung gusto ng Diyos, nasa isipan niya. Bakit? Kasi yung Espiritu ng Panginoon nasa kanya. Kaya sa Ezekiel sabi niya, para makasunod ang tao, I will cause, sabi niya, I will cause you to walk in my statutes. Number 4, ang inilagay niya sa buhay natin, mismo yung Espiritu ng Diyos sa buhay natin. I will put my spirit within you. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Lagi ito nababanggit, we are the temple of the Holy Spirit. Kapag sinasabing templo, hindi naman pwedeng nasa labas ang tao, nasa loob. Tama? Tayo nasa loob tayo ngayon ng building. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit nasa loob. Yes, pwedeng si Lord, tingnan nyo, nung mayroong prophecy about kay Lord, doon pa lang kay Isaiah, yung tinatawag na Emmanuel, ang sabi doon, ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. God is with us. Emmanuel. Dumating si Lord, yung physical na Panginoong Sus. Pero nung umalis na yung katawan ng Panginoong Sus, hindi na God is with us. God is in us. Magkaiba yun. Nasa labas at nasa loob. Amen? So ano yung resulta kapag ang Espiritu Santo ay nasa iyo? Huwag kang maniwalang sa sabog. Huwag tayong maniwala sa ganong turo o aral o paniniwala. Kaya hindi makapasok-pasok, hindi makapenetrate yung Holy Spirit sa kanilang buhay dahil sa doktrina na kanilang pinaniniwalaan. Naniniwala lang silang may Holy Spirit, pero yung manifestation, yung power ng Holy Spirit sa buhay ng isang tao sa loob mismo, hindi yun mangyayari. Kasi sa doktrina pa lang, meron ng division, may hadlang na. Kasi ayaw nilang paniwalaan, kasi daw sasabog ka. Kaya takot na silang papasukin yung Holy Spirit, hindi makapasok-pasok yung Holy Spirit sa loob. Bakit? Dahil dun sa aral, yung stronghold. Yung stronghold, yung doctrine. Yung doktrina. Kahit ngayon, kahit may mga pastor po ngayon, ayaw nilang maniwala sa speaking of tongues. Kaya paano magmamanifest yung speaking of tongues mismo sa kanilang doktrina, ayaw nilang paniwalaan. Hindi welcome yung Holy Spirit dahil sa kanilang doctrine. Amen? Pero sa church dito, sa iglesyang ito, we believe in the speaking of tongues. Amen. We believe in the manifestation of the Holy Spirit. Kaya naman, mapapansin natin, malayang kumilos ang Holy Spirit. Kasi bakit? Sa paniniwala pa lang, welcome na siya. Sa doctrine pa lang, welcome na siya. Amen? So, I will put my spirit within you. Anong mangyayari sa isang tao kapag yung Holy Spirit darating sa puso mo, sa buhay mo? Sabi po ng 1 John chapter 14 verse 16, the Holy Spirit is our helper. Anong ibig sabihin ng helper? Hindi pwedeng uutusan mo yung Holy Spirit kasi helper daw eh. Hindi siya utusan.
Anong ibig sabihin nun? Siya ang tutulong sa atin sa mga bagay na napakahirap nating gawin. Kumbaga, ini-empower tayo, ini-strengthen tayo, pinapalakas tayo. Minsan may mga prayer tayo, Lord. Di ba may mga part sa buhay natin na meron tayong gustong sundin sa kalooban ng Panginoon, pero dahil sa kahinaan ng ating laman, hindi natin magawa-gawa. Kaya naman nililid tayo ng Holy Spirit, Lord, help me. Di ba? Lord, palakasin mo ako. Tulungan mo ako na magawa ko ito. Kasi ipinahayag sa'yo ng Diyos na kailangan mong gawin yon. Ngayon, paano mo magawa yon? You need the Holy Spirit, our great helper. Amen? Ano ibig sabihin ng helper? Siya yung tutulong sa'yo para gawin yung kalooban ng Diyos. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Narinig mo, kaya doon sa Old Testament, sa Genesis, nung ang Diyos nagsalita, let there be light, yung Holy Spirit nandoon na, nag-hovering. Kaya nung word ni sinalita, yung Holy Spirit kumilos din para mangyari yung sinabi ng Diyos. Kaya ganun din sa buhay ng isang tao. Narinig mo yung salita ng Panginoon, para magawa mo yun, masunod natin yun, kailangan natin yung Holy Spirit para maisakatuparan yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Then Zechariah chapter 4 verse 6, not by might nor by power, it is by the Spirit of the living God. Amen? Hindi dahil sa ating lakas, kundi sa lakas ng Espiritu Santo na sumasa atin. Yan ang gagawin ng Holy Spirit, kaya lang maraming tao hindi nila alam ano bang trabaho ng Holy Spirit, takot sila. Paniniwala nila yung Holy Spirit nandyan lang sa labas, hindi pwedeng pumasok sa loob. Pero sa John chapter 14, 16, sa Bible, He is our helper. Ibang translation, comforter. Pero doon sa King James na nabasa ko, helper. Siya yung tumutulong sa atin para magawa yung ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Then, John chapter 14, verse 26, doon din po sa chapter na yon, the Holy Spirit is our reminder. Hindi lang reminder, He is our teacher. Okay? Ang tao likas makakalimutin. Pero ang Espiritu ng Diyos, hindi yan makakalimot. Siya nagpapaalala. Sabi doon, I will remind you. Ipapaalala ko kung ano yung sinabi ng Panginoon sa inyo. Siyang nagpapaalala sa atin sa mga salita na ating napakinggan o sinabi ng Panginoon sa atin. So kapag yung Espiritu Santo ng Diyos ay dumating sa isang tao, meron kang teacher, meron kang reminder sa loob. Oh, amen? Di ba kayo nabibilis sa ganon? Amen? Meron kang teacher sa loob mo. Kaya no wonder, magtataka ka na lang may nakikipag-usap sa'yo. Di ba? Mayroon akong naririnig. The Holy Spirit na yon. Sa our teacher. Tinuturuan. Ano bang ginagawa ng teacher? Nagtuturo. Tinuturuan. Di ba? Kaya pag ang Espiritu Santo ng Diyos ay dumating sa isang tao, mismo yung Holy Spirit ang magtuturo sa atin. Hindi lang siya teacher, kundi, sabi niya, He is our reminder. Tagapagpaalaala sa kung anumang salita ng Diyos na sinabi ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Dito po ako magtapos, meron po akong dalawang nilagay. Hallelujah. Bakit po sa lahat ng ito, mula 1, 2, 3, 4, doon sa Ezekiel chapter at verses po na ito, bakit po yun gagawin ng Panginoon? Bakit po yun papangyarihin ng Diyos sa buhay natin? Alam niyo po, kung babasahin natin yung bandang itaas ng chapter 22, ang sabi dito, kaya sabi niya kay Ezekiel, prophet Ezekiel, kaya sabihin mo sa Israel na ito, kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinapasabi ko, lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo. Tuloy po natin. Lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo, mga Israelita, kundi dahil sa banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Verse 23, and the nations will know that I am the Lord, says the Lord God, when I am shown to be holy, when I am shown, makitang banal, when I am shown to be holy through you, before their eyes. Kaya kung bakit gagawin ng Panginoon yon, sa verse 22, gusto ng Panginoong Diyos ingatan yung sarili niya.
God wants to protect Himself. Kasi sa 22, sabi niya, kundi dahil sa banal kong pangalan na inyong hinayaang hamakin. Sa ibang translation, alipustain, pagsalitaan ng masama. Kaya gagawin ng Panginoong Diyos yon, lilinisin, huhugasan, pagkakalooban ng bagong puso, at pagkakalooban ng Espiritu dahil sa Kanyang pangalan. Kaya kita nyo, napaka-importante sa isang Kristiyano na mabuti ang ating testimonya. Napaka-importante sa isang Kristiyano na maganda yung ating ipinapamuhay dito sa mundo. Kasi minsan, di ba, meron tayong naririnig, yan ba ang born again? Tama? Yan ba ang Diyos na pinupuntahan nila dyan sa taas? Bakit ganito yung ano niya? Kasi Lord, kaya gagawin ng Panginoon yon para protektahan din ang kanyang sarili. Na hindi madungisan kasi tayo po, we are the image. Tandaan po natin. You and I are the image of God and likeness. Kaya kapag ang taong nakapaligid, titingin sa'yo, makikita ba nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran? Kaya sabi niya, hindi dahil sa inyo. Kaya gagawin ko ito. Gagawin ko ito dahil sa aking banal na pangalan. Dahil sa pinagdalhan ko sa inyo, nadungisan. Inalipusta ang aking pangalan doon sa mga lugar na pinagdalhan ko sa inyo. Kaya dito makita natin mga kapatid, una, pinoprotektahan ng Panginoon ang kanyang sarili. Sa pamamagitan natin, sa verse 23, sabi niya, and the nations will know that I am the Lord, says the Lord God, when I am shown to be holy through you before their eyes. Sinong sinasabihan? Tayo. Kaya pasok dito, yung ating pamumuhay Kristiyano. Yung ating testimonya. Anong klaseng buhay? Yan ba ay nagre-reflect ng kapurihan sa Panginoon? Amen. Yan ba ay nagpapakita na mabuti ang Diyos? Yan ba ay nagpapakita na banal ang Diyos na tumawag sa iyo? Si David po mga kapatid, sa Psalms 23 verse 3, ang sabi dito sa isang talata, He leads me. Even si David, naintindihan niya anong purpose kung bakit mo ako, Lord, dinadala sa katwiran mo. Sabi niya, Psalms 23 verse 3, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even si David, Lord, kaya pala dinala mo ako sa katwiran mo, sa daan ng katwiran mo, alang-alang sa iyong pangalan. Kaya bawat isa rin sa atin kung bakit tayo dinala sa katwiran, sa maayos na buhay, sa banal na pamumuhay. Bakit? Alang-alang sa ating Panginoon. Psalms 23, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Dalang unang mapupurihan ang Panginoon. At ang malalait, dalawa lang yan po yan sa buhay natin. Mapupurihan ng Diyos o malalait ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Saan ko po kinuha yung word na nalait, na salitaan ng hindi maganda ang ating Panginoon dahil sa atin? Sa Roma chapter 2 verse 24, merong kinote mula sa Old Testament. Sabi dito ni Apostle Paul, ayon nga sa nasusulat, kasi sa bandang itaas, tinuturuan niya yung mga nagtuturo. Sinasabi niya, tinuturo ninyong wag magnakaw pero nagnanakaw naman kayo. Tinuturo ninyo na wag sumamba sa Diyos-Diyosan. Kung mabasahin nyo yung context po kung bakit nabanggit itong chapter 2 ng verse 24. Kasi sinasabi ninyo na wag sumamba sa Diyos-Diyosan pero pumapasok naman kayo at kumakain sa mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi dito, ayon nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Kaya makita natin mga kapatid, yung paraan ng ating pamumuhay, yung mga nakakita na kapwa natin, yan ba ay nagdala para magpuri sila sa Diyos o pagsalitaan nila
ng hindi maganda ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Then pangalawa, mga kapatid, bakit gustong gawin ng Panginoon yung lahat ng ating nabanggit kanina? Kasi po, ayon sa Roma chapter 8 verse 7, ang tao napakahina. Gusto niyang tulungan para magawa yung kalooban niya. Kaya lahat ng yun ang pangako, gusto niyang mangyari sa tao. Kaya nga tayo bilang tao, wala na tayong maidahilan. Kasi lahat ng tulong para magawa natin yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin, sundin ang kanyang salita, binuhos na niya sa atin. Binigay na niya ang kanyang salita. Binigay pa niya ang kanyang espiritu sa atin. Binago pa niya ang buhay natin. Binago pa niya ang puso natin. Kaya wala tayong maidahilan isang araw. Kasi lahat ng kailangan natin, binuhos na ng Panginoon. Anong kailangan lang natin bilang tao? Tumalima at ipasakop ang kalooban natin sa kanyang kalooban. Ang sabi pa niya, lumakad kayo ayon sa aking espiritu. Kasi alam natin, meron tayong yung tinatawag na sariling kapasyahan. Meron pa tayong mga choices, yung tinatawag na free will. Meron tayong sariling kalooban. Pero pagdating sa pagsunod sa Panginoon, isasantabi mo yung sarili mong kalooban, kundi ang masusunod ay ang kalooban pa rin ng Panginoon. Kasi nandito pa tayo bilang tao. Meron pa tayong desisyon kung anong pipiliin natin. Either ito or ito. Pero sa atin bilang isang Kristiyano, ang lagi nating piliin ang Diyos sa buhay natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po magtatapos ang ating mensahe. Ibigay ko na po kay Bishop.